Alright! Good day everyone! Ako po si Sir Ivan at welcome back dito sa ating YouTube channel. At syempre, before na mag-start, kukumustahan muna natin ang ating mga kababayan na nandito sa Pilipinas at ang mga kababayan natin na nandun sa ibang bansa, mga OFW, na walang sawang sumuporta dito sa ating munting programa. Thank you so much. At syempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So, pasensya no na nakalimutan na Sir Ivan ang ating prayers sa ating last vlog. Sa hindi pa po nakakaalam mga kabayan, meron pong ginagawang prayers si Sir Ivan sa ating outro. Every vlog ho yan. Diba meron pong prayers si Sir Ivan? So, sa last vlog natin, nakalimutan natin. So, pasensya talaga. Ang dami kasing nag-message kay Sir Ivan. So, anyways, banat tayo. I am very sure na nakita niyo na po yung inirelease na survey ng False Asia mga kabayan. Yung Trust Rating False Asia Survey. Talagang false yun eh. Talagang hindi po kapani-paniwala mga kabayan. Kasi ang baba po ng survey rating ni PBM, trust rating, alam nyo na 32% lang mga kabayan. At saka ang selected personalities doon, si PBM, ating presidente, si Sara Duterte, at saka si Digong mga kabayan. Kasi ang nakuha lang daw na trust rating survey ni PBM is only 32%. Dito kay Sara Duterte, 50% mga kabayan. At saka kay Digong, 63%. At yan po'y ginawa at saka ginamit po na paninira na mga DDS mga kabayan. Talaga pong nagbunyi sila. Lahat ng mga DDS vlogger, pati po yung mga tanga ng mga DDS supporter mga kabayan, naka-highlight ang survey rating na ito. So, before tayo magpatuloy po mga kabayan, ipapakita ko muna sa inyo yung balita ng News 5 na according po dito, na tiwala sa mag-amang Duterte, kalahati ng mga Pilipino ang tiwala kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak niya na si Vice President Sara Duterte. Base sa pinakabagong survey ng False Asia Research Incorporated. Nakakuha ng dating Pangulo ng 63% trust rating habang si Sara daw 50% ang rating. Mas mataas ang mga ito sa nakuhang trust rating ni PBM na 32% lang mga kabayan. Isinasagawa ang survey noong May 6 to 9, 2025, isang linggo bago ang bilang Pilipino 2025 or yung election. Nasa 1,200 lang na respondents mga kabayan ang naka face-to-face interview. O, diba? 1,200 lang yung respondents. At saka ganito po yung nakuha na survey rating ni PBM, 32%. Bakit, Sir Ivan? Kasi kung papasinin natin, titignan natin po ang kanilang data mga kabayan ng False Asia Survey. Mas marami hong tinanong doon sa Mindanao area. At doon po sa Mindanao area mga kabayan, doon po ang pinakamababa na survey rating ni PBM. Only 3% mga kabayan doon sa Mindanao. Ang dito kay Sara, 97%, pati po kay Digong, 97%. Siyempre, Mindanao yun eh. At saka hindi natin alam kung saan specifically sa Mindanao tinanong ito mga kabayan. Kasi isipin nyo no, 1,200 lang. At saka ang distrust ni PBM, 81% mga kabayan. Dito ho, mababa sa Mindanao area lang. So I think na mas marami ho dito sa Mindanao area ang kanilang tinanong mga kabayan, yung mga respondents. Kaya ito nakuha ni PBM, only 32% po ang trust rating survey ni BBM. O di ba nakaduda mga kabayan? Kahit dito, gagawin ho natin dito yung trust rating survey mga kabayan. So dahil yan lang po ang nakuha na survey rating doon sa False Asia, gagawa tayo ng sariling trust rating survey mga kabayan. Magkano ang ibibigay ninyo na trust rating survey dito kay PBM? At magkano yung ibibigay ninyo na trust rating survey dito kay Sara at saka kay Digong?
Please comment sa baba, babasahin nyo mamaya ni Sir Ivan. Okay. So, makabahan ko, grabe talaga ang paninira ng mga DDS, no? At saka mukha yatang umatake ngayon yung False Asia. Kasi nga, sinakyan lang dito yung nangyari po sa election, makabayan. Sinakyan ho nila. So, grabe ang kalang ginawa dito na pamamahiya kay PBBM. Grabe ho dito po yung paninirang ginawa nila kay PBBM. Kahit alam ho nila, at saka alam rin po nating mga Marcos supporter, mga loyalista, mga Pinklawan, mga Dilawan supporter, at lahat ng mga tao na sumuporta ngayon sa ating gobyerno, alam ho natin ang ginagawa ni PBBM. Alam ho natin yung mga programa, mga polisiya, mga proyektong ginagawa ng ating Pangulong si PBBM na ito po'y malaking tulong sa ating gobyerno. Kung ayaw nila kay PBBM, dahil ito sa kanilang personal interest, makabayan. Kasi gusto nilang maiupo ang kanilang poon na si Sara Duterte na kung saan ang daming anomalyang nakita sa kanyang pamumuno na bilang sekretary ng DepEd and also during po sa kanyang panunungkulan bilang mayor doon sa Davao City. At lalong-lalo na ngayon na siya po ay isang Vice President, makabayan. 'Di ba? Gusto kasi nila na yun ang po na walang trabaho, yung palagi lang palagoy-lagoy. Kasi nga 'di ba ngayon nandun po si Sara sa Qatar, makabayan. From Qatar, didiretso siya doon sa Netherlands kasi siya po ay atin sa event nila na ito po ay pagtitipon-tipon ng mga DDS supporter, makabayan. O, di ba yan pong trabaho ni Sara Duterte na kahit meron pong nangyari doon sa Davao City kasi nga hanggang ngayon, makabayan, meron pong baha. Di ba? Tingnan nyo lang po sa balita ngayon dyan sa YouTube or sa Facebook, itap nyo lang po, baha sa Davao. Di ba hanggang ngayon, meron pong bumaha, makabayan. At yan po hindi tinugunan ng Davao, makabayan. Kasi nga, itong si Pulong naglagoy-lagoy. Lalo na ngayon, nasaan po si Sara Duterte naglagoy-lagoy, makabayan. Yan bang gusto ninyo na mumuno sa bansang Pilipinas? At saka kapag tatanungin na mga DDS, kasi ang banat lang ngayong, makabayan, kasi nga nabumaha doon sa Davao, na saan daw yung flood control projects ni PBBM. Bakit naman ang ating presidenteng si PBBM ang kailang tatanungin ng makabayan, samantalang 51 billion pesos ang nakuha na funds para sa flood control projects itong si Pulong Duterte? Siya ang dapat tatanungin ninyo, DDS. At saka tatanungin rin po ninyo ito pong si Basti kung ano ang kanyang ginagawa ngayon, and also si Sara Duterte. At saka napansin niyo, makabayan, na every time po na merong mangyayari sa Pilipinas o yun o yung sakuna na ganito, lagi siyang sumisibat. Diba? Napapansin ba natin? Lagi pong sisibat tong si Sara. Every bagyo, ay siya nga pala, wala naman kasing bagyo doon sa Davao, makabayan. Partida! Walang bagyo sa Davao City. Pero bakit binabaha, makabayan? O diba, malaking question mark ho yan. So yan po ang dapat gagawin po ng mga DDS. Tatanungin ninyo ito si Sara, si Basti at saka si Pulong. Bakit nakakaganyan ang Davao City? Napakadali pong bahain, makabayan. Tanungin nyo pa ang taga Davao. Okay? So, ayun, makahabahan ko, before tapo forward dun sa topics natin, kasi pag-uusapan natin mamaya itong si Bato de la Rosa. Kasi meron pong ginawa si Bato de la Rosa, makahabayan. Nakakatawa talaga. Hey! Mukhang natakot na, nagpanik bigla, makahabayan. And also, pag-uusapan po natin yung ipapalit na next PNP chief. Kasi meron na pong napusuan si PBBM, makabayan. And also, syempre, pag-usapan natin yung mga balita tungkol kay PBBM, lalong-lalo na kung ano na yung update ni PBBM sa kanyang lakad doon sa Kuala Lumpur sa Malaysia, makabayan. Ito po ang ating balita. Nasa Malaysia na ngayon ang delegasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para makibahagi sa idanaraos na ASEAN Summit. 6 na mahalagang pulong nakatakdang pangunahan ng Pangulo. Isa-isang dumating ang mga kasaling ASEAN leaders kanina, kabilang na ang Pangulo na malugod na sinalubong ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Kasunod niyan, agad na isinagawa ang traditional ASEAN handshake na sumisimbolo sa solidarity ng ASEAN member states. Sa intervention ni Pangulong Marcos Jr.,
Jr. sa plenary session ng summit, ipinunto niya ang kahalagahan ng summit para isulong ang interes ng bawat bansang kasapi ng ASEAN sa harap ng ilang regional at global challenges. Katunayan, kabilang sa nabanggit ng Pangulo ang geopolitical tensions kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Code of Conduct sa South China Sea. We underscore the urgent need to accelerate the adoption of a legally binding code of conduct in the South China Sea. This to safeguard maritime rights, promote stability, and prevent miscalculations at sea. Ipinunto rin ng Pangulo ang kahalagahan ng diplomasya sa harap ng mga hamon sa trading system sa ASEAN, partikular na ang tariff policy ng US. We commend Malaysia's leadership in convening the special ASEAN Economic Ministers meeting and welcome the consensus to avoid retaliatory measures. This measured and unified approach upholds ASEAN's commitment to dialogue, diplomacy, and a rules-based multilateral trading system. Nauna nang sinabi ng Pangulo na nagkaroon na siya ng inisyal na pakikipag-usap kay Prime Minister Anwar Ibrahim kung saan napag-usapan nila kung paano dapat umaksyon ang ASEAN sa US tariff measures. Iginiit pa ng Pangulo na bilang isa sa mga lantad sa panganib dulot ng climate change, patuloy anyang isusulong ang science-based response sa nararanasang climate crisis. As the host of the board of the Fund for Responding to Loss and Damage, the Philippines will continue to advocate for scientific and evidence-based, investment-led, and transformative solutions to the climate crisis. In this regard, we urge ASEAN's partners to scale up predictable and accessible and adequate climate finance to enable ASEAN to realize its climate ambitions and safeguard the future of our communities. Sa opening statement naman ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, binigyang diin niya ang kahalagahan ng summit para mailatag ng bawat bansa ang kanilang concerns. Inaasahan na matatalakay nila ang iba't ibang regional at global concerns gaya ng sitwasyon sa South China Sea, gayon din ang kasalukuyang sitwasyon sa Myanmar, maritime security, climate change, gayon din ang usaping pang-ekonomiya lalo na sa usapin ng US tariff policy. I've taken the liberty also to write to President Donald J. Trump to seek his understanding to organize a US-ASEAN meeting. Naomi, bukod sa plenary session ay nakibahagi rin si Pangulong Marcos Jr. sa retreat session ng 46 ASEAN Summit. Gayon din, nagkaroon siya ng bilateral meeting kay Lao PDR Prime Minister Sonexay Sifandoni. Inaantabayan pa natin kung ano yung mga naibahagi dyan ni Pangulong Marcos Jr. At ngayong hapon nga ay inaasahang magkakaroon pa ng 3 aktibidad si Pangulong Marcos Jr. dito sa 46 ASEAN Summit. Dito yan sa Kuala Lumpur, Malaysia. O ano na, DDS, di ba? Kung manonood kayo dito sa channel ni Sir Ivan, well-informed kayo. Malalaman ninyo yung mga lakad ni PBBM kung ano ang kanyang mga tinatrabaho. At saka sino yung nakita kanina sa live makabayan? Yung speech si PBBM, ang daming pumalakpak talaga eh. Talagang ang bibo makabayan. Bilib talaga ako taga PBBM. Tsaka alam nyo, doon po sa bilateral meeting niya, kasama yung ibang leader po ng ASEAN makabayan, talagang lahat nung pag-speech, pag-start pa ng PBBM, lahat nakikinig makabayan. So nakikita natin doon na ang taas po ng respeto ng mga ASEAN leaders dito kay PBBM. Siyempre Marcos yan eh. Pero ang mga DDS, napakabastos makabayan, walang respeto talaga sa ating presidente. Ito po'y taliwas po. Kasi nga, doon kasi sila nagmana sa kalangpoon na bastos rin. Nandun po sa dahig makabayan na nakulong. Ito'y taliwas talaga sa mga lider na ibang bansa na kung saan marespeto. Kahit yung mga kasamahan po ng mga ASEAN leaders na ibang bansa, talagang maganda ang kanilang pakikitungo dito kay PBBM. Pumalakpak yung lahat. Pumalakpak lahat makabayan at saka maganda ang impact ng kanilang meeting makabayan. O diba? Dapat ganyan ang mga DDS. So, ngayon makabayan ko, forward dito sa nangyari kahapon. Anong nangyari sa Ivan? Kasi nga nakakagulo doon sa Manila. Ito rin po'y ginulo ng mga DDS. Anong nangyari sa Ivan? Kasi nga diba kahapon, nag-start na po ibinalik yung INCAP.
Ano yung NCAP, Sir Ivan? Yung No Contact Apprehension Policy, na kung saan yung mga violators hindi na sila lalapitan ng taga-MMDA makabayan para titikitan, kundi on the spot na. Digital po makabayan. Kapag makita ka sa CCTV na high def, ikay nakita po na ikaw po yung nag-violate dyan sa daanan natin, automatic magre-reflect ho yan sa kanilang lisensya makabayan sa MMDA. At yan po ay maganda. At saka, alam niyo makabayan, talagang agree na agree ko dito kasi nga itong NCAP, ito po ay sa panahon ni Digong, nandyan niya makabayan. Pero yan kasi ay tinanggal, yan kasi ay in-stop ni Digong. Sa hindi natin alam yung dahilan makabayan. Pero may nakita kasi ako na article. At saka doon rin po sa isang vlogger na pro-admin vlogger makabayan kung bakit ito tinigil ni Digong kasi nga nagrereklamo yung mga motorista. Siyempre, yung panahon na yon kasi that is almost 4 years makabayan at tinanggal nila, pinastop nila itong NCAP. Bakit? Kasi malapit na yung election makabayan. Kailangan kasi ni Digong yung suporta ng mga motorista. Kasi ito po ay pina-resume or nagtuloy-tuloy makabayan sa panahon ni Digong, malamang sa malamang, marami talaga pong magagalit ng mga motorista dito kay Digong. Kasi nga, sila ay nasanay na mag-violate po sa daanan natin, yung mga kamote riders makabayan. Kaya yan po'y in-stop ni Digong. Ngayon, yan po'y ibinalik ni PBBM. Kasi nga nakita po ni PBBM na marami kasi mga violators makabayan, mga abusado dyan sa daanan natin, kaya yan po'y ibinalik. Diba? At saka alam nyo ba, na kahapon nag-resume. 300 plus na mga violators ang natikitan makabayan. For more details, let's watch this. Mahigit 300 violations agad na naitala ngayong araw sa muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy. Implementasyon ng NCAP inaasahang mas dadali sa tulong ng Artificial Intelligence. Sa unang araw ng pag-arangkada ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy or NCAP, marami nang narehistrong traffic violations sa command center ng MMDA. As of 6 a.m., mayroon ng higit 300 violators ang nadetect sa pamamagitan ng high-definition CCTV cameras na naka-install sa mga kalsada na sakop ng MMDA. Una nang nilift ng Korte Suprema ang TRO ng NCAP dahil napatunayan ng MMDA na epektibong sistema ng paghuli na ito. Noong 2022, may naitalang higit 114,000 traffic violations noong hindi pa naipapatupad ang NCAP. At noong naipatupad na ang NCAP taong 2023, lumobo ang bilang ng mga lumalabag sa batas trapiko sa 391,000. Ibig sabihin po nito, yung ating pong mga kababayan nung nalaman na nila na wala na pong Big Brother na nakatingin sa kanila at walang nakikitang enforcers sa ground, ay malaya silang nagbabiolate at nagre-rest. So, with the imposition po ng NCAP, inaasahan po namin na bababa ito. Samantala, mas magiging madali umano ang pagpapatupad nito dahil sa tulong ng artificial intelligence kung saan kaya nitong otomatikong ma-detect ang mga violators. Yung use po ng AI namin, meron pong automatic review. In fact, kanina po, noong umaga, ako po ay nag-observe sa baba. May mga na-capture po yung ating AI through CCTV cameras na mga violations na upon review ay in-invalidate. Tulad po ng mga ambulansya na dumadaan sa busway na allowed. Yung mga ganun pong instance at yung mga tolerable po na pag-change ng lane, yung pong pagtapak sa mga linya na hindi naman po talaga violation. Ang mga makukunang lalabag ay dadaan muna sa masusing review at validation bago padalhan ng Notice of Violation o NOV sa rehistradong address ng sasakyan ayon sa Land Transportation Management Database System sa pamamagitan ng PhilPost. Sa mga pampasaherong bus naman, ang Notice of Violation ay ipapadala sa address ng kanilang mga bus companies. Kung hindi ang rehistradong may-ari ang nagmamaneho sa oras ng paglabag, may kalakip na form ang NOB para sa declaration ng actual driver.
Maaaring iapela ang Notice of Violation o NOV sa pamamagitan ng online filing platform ng MMDA Traffic Adjudication Division. Hindi na kailangang pumunta sa MMDA office para mag-apela, pero maaari ring personal na magsumite ng apela sa MMDA Traffic Adjudication Division, MMDA Office sa Julia Vargas Avenue Corner, Molabe Street, Barangay Ugong, Pasig City, na bukas simula Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaaring bayaran ang multa online sa pamamagitan ng Land Bank. Paalala, kung hindi mababayaran ng multa, mapapabilang sa LTO alarm list ang license plate ng sasakyan. Samantala, sakop ng NCAP ang mga lalabag sa batas trapiko sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila na nasa jurisdiksyon ng MMDA. Kabilang dito ang C1 Recto, C2 Mendoza President Quirino Avenue, C3 Araneta Avenue, C4 EDSA, C5 CP Garcia Katipunan Avenue Tandang Sora, R1 Rojas Boulevard, R2 Taft Avenue, R3 South Superhighway, R4 Shaw Boulevard, R5 Ortigas Avenue, R6 Magsaysay Boulevard Aurora Boulevard, R7 Quezon Avenue to Commonwealth Avenue, R8 A Bonifacio, R9 Rizal Avenue, at R10 Del Pan Marcos Highway, MacArthur Highway. Paalala ng MMDA, pairalin ng disiplina sa daan sa lahat ng oras at pagkakataon. Maging maingat sa pagmamaneho at sumunod sa batas trapiko upang maiwasan ang anumang multa o abala. Okay, so ganito pala, kapag sa individual makabayan o sa private pala, kapag meron silang violations, direct magre-reflect yon sa kanilang lisensya. At kapag private company makabayan, for example, doon sa mga bus driver po na mga pasaway, at sila po yung nag-violate po dyan sa daan ng makabayan, doon pala yan ipapadala sa kanilang kumpanya. And the same rin po sa mga motor, for example, sa Angka, sa Joyride, doon yan magre-reflect sa kanilang kumpanya makabayan. At yan po'y maganda. Kasi nga doon po sa Saudi makabayan, specifically sa Riyadh, kasi nga doon po yan magre-reflect kasi doon po incap ang ginagamit. Pero I'm not sure kung incap ba ang tawag doon sa kanilang makabayan. Pero through CCTV kasi yan. Wala na pong enforcer na lalapit sa makabayan. Doon po sa Riyadh, Saudi. So matagal po yung na-implement doon sa Saudi makabayan. Magugulat ka na lang na meron na pong fine na 5,000 riyal. Ang laki po makabayan, 5,000 riyal, 6,000. Depende kasi yan sa violations mo. Magre-reflect na ho yan sa inyong ikama, sa system ng ikama makabayan. So maganda na implement na naman po ulit sa Pilipinas. Yan po ang maganda makabayan. Meron pong incap. Sana next yung curfew makabayan. Okay ba sa atin? Sana next ni PBM yung curfew. At bawal rin po yung tambay sa labas makabayan. Kasi nga para sa akin, tama na po. Finish na ang bait-baitan na kay PBM. Alam mo natin, mabait po si PBM. Sana i-stop na muna yung pagiging mabait ni PBM. Dapat meron pong matatakot sa kanya makabayan. Dapat higpitan niya yung batas natin kasi ang daming pasaway ngayon marami kasing umabuso ngayon sa kabaitan ni PBM. Sana ako po nanawagan sa ating presidente kay PBM, ako po nanawagan po sa ating gobyerno na sana next yung curfew. At saka bawal po yung mga tambay sa labas makabayan. Ako botong-boto ako sa martial law kasi maganda po yung epekto ng martial law makabayan. Anong sinasabi po ng mga DDS ngayon? Maglibot-libot kayo sa kanilang Facebook account makabayan. Ano nakalagay? Nag-martial law na. O, diba? Okay ba sa atin ang martial law makabayan? Please comment sa baba, babasahin mamaya ni Sir Ivan. Ito po yung sample ng kanilang comment makabayan kasi nga sinisiraan nila. Kasi alam nila na ito po ay magandang epekto sa ating gobyerno at lalo na sa Pilipinas. At kapag maganda kasi epekto ito sa Pilipinas, siyempre, babango ang pangalan ni PBM. At yan po'y kanilang pinipigilan makabayan. Ano ka na sinabi sa Ivan? Ito po'y galing doon sa post nila ni Princess Maui at saka ni Joey. Sabi dito, incap nasa kamera ang pera. Sana all lang. Sabi pa dito, pag ang mga kriminal ang lalabo ng kamera, pero pag pagkakapirahan daw, sobrang linaw ng kamera.
gobyerno nga naman. Sabi pa dito, kawawa tayo niyan, yung ipapakain na lang sa pamilya, mapupunta sa mga corrupt daw gobyerno makabayan. O diba, gonggong talaga eh. Alam nyo, dito sa mga DDS, nakakagulo. Talaga pong, ikaw po ay maguguluhan makabayan. Kasi nga, kapag meron pong magandang mangyayari sa Pilipinas, sisiraan nila. At kapag meron pong insidente na hindi maganda sa paningin po nating lahat, diba, umaatake makabayan, naninira ka agad, lalo na kay Presidente PBM. Kapag maganda, sisiraan pa rin, diba, sira yata yung mga utok ng mga DDS makabayan. Mga sira talaga mga sinto-sinto, diba? Hindi na alam ng gobyerno natin kung saan lulugar makabayan. Dito sa mga DDS kasi maggonggong mga destabilizer makabayan kasi gusto nilang masira ang ating gobyerno. Pero sa ginagawa po ni PBM, napansin ba nila na unti-unti na pong gumaganda ating ekonomiya makabayan? Diba unti-unti na pong gumaganda ang ekonomiya ng bansang Pilipinas? Napansin nyo ba ang dolyar? Diba bumaba po ang dolyar makabayan? If not mistaken, kanina before po ako nag-vlog, nakita ko 24 ba yun? Nakalimutan ko lang Basta something na dyan po makabayan. So, unti-unti pong bumaba. 55.24 or 14 ba yun? So, konti na lang, magiging 54 makabayan. Ang ibig sabihin, lumalakas ang ating ekonomiya sa Pilipinas. Pero hindi yan napansin ng mga DDS kasi busy sila sa paninira kay PBM. O, diba? Ang dami nga nagreklamo makabayan. Alam niyo ba, nandun ako sa Manila, kasi nga, yung nasakyan ko na driver makabayan na taxi, nagreklamo siya. Kasi ang kanyang asama makabayan doon po sa US. Sabi niya, lumiliit daw ngayon yung dolyar natin. Ano bang ginagawa ng ating presidente? Abay, parang natungang makabayan. Sabi ko, hindi yata naintindihan. Kasi nga, ang ipinagreklamo noon ng mga DDS, tumaas daw yung dolyar makabayan. Ang ibig sabihin, hindi maganda ang estado ng ating ekonomiya. Ngayon na bumaba, nagrereklamo na po sila. O diba, hindi na ho alam ang gagawin ng ating presidente kung saan sila ilalagay makabayan. Diba, gunggong talaga Nagrereklamo sila kasi bumaba na daw yung dolyar, yung balor ng dolyar makabayan. Ibig sabihin, malaki po yung bawas sa kanilang marireceive galing po sa napapadala sa kanila doon sa ibang lugar makabayan. Bumaba. Hindi kasi nila yan maintindihan. Kapag mataas naman, nagreklamo sa ating gobyerno. O diba, kung sarap petikan ng tinga Nakakatawa talaga Okay, so before tayo mag-jump po sa next topic, syempre set naman natin. Kasama natin si Ma'am Euphenia, nandyan po si Trexie Velia, Duna Misayas, Jose Giran or Goiran, nandyan po si Arnel Aguilar, Paz Galvez Alviar, hi to Arlene Karingal from Paris, France, nandyan po si Elsie Adaman, hi to Lola Liz Filipina Live from Charleston, South Carolina, USA, hi to Efrida Arellano, Rowena Takimura, nandyan po si Maria Cristina Fernandez Manimbao, hi to ME, nandyan po si Renato Baliner, Esther Pelcher from South Australia, hi to Carol C. And also kasama natin si Evangeline Sanchez, Kili Capuno from Tagaytay City, Cavite, hi to Eseng Mariano, Oliva Morte. Nandiyan po si Sir Jaime Garcia, Derek Erwina Argilies at Derek William Mayo. Okay, mga kababayan ko, naalala niyo ba itong post ni Bato de la Rosa na kung saan nagpa-picture siya kasi nandun sa Europe makabayan? Diba? Naalala niyo ba ito? Ngayon, nung nag-viral ho yan, kasi nga 'di ba sabi po ng mga pro-admin vlogger at saka nagpost po ako doon sa ating Facebook account makabayan, sabi ko na madali na lang pong mahuli itong si Bato de la Rosa kasi nandun ho siya sa Europe makabayan. Nandun rin po ito sa Netherlands. Diba? Nagyabang kasi siya. Nagyabang kasi itong si Bato de la Rosa na nasa likuran niya lang yung Dutch police makabayan. Diba? Ibig sabihin, wala pa pong order ang Interpol na arestuhin na itong si Bato de la Rosa. Wala pa makabayan. At siguro ito po ay nagmanman. Siguro itong si Bato de la Rosa, siya po ay nagsukot-sakit makabayan. Yung marami siyang tinanong po dyan sa mga agent nila dyan sa loob po ng ahensya, siguro meron pong tagabigay sa kanya ng info na sir, wala pang warrant of arrest. So, libre ka pa. Kaya nga, naglakas siya ng loob na magpapicture sa likod po merong Dutch police makabayan. Nang kumalat niyan,
Alam niyo ba na nawala po sa kanyang Facebook account, mga kababayan? Yes, tinanggal. Tingnan niyo lang po doon sa kanyang Facebook account, nawala na po. Pero hindi niya alam, o siguro nakalimutan ba niya na kahit tatanggalin niya sa kanyang Facebook account ang picture na yan, hindi na ho yan mabubura. Kasi yan po yung naipakalat po ng mga mainstream media, ng DDS vlogger, ng pro-admin vlogger, at pati po yung mga supporter ng ating gobyerno, nandyan na ho yan. Tingnan nyo ang screenshot, galing yan sa balita, mga kababayan. Diba? Naispatan si Ronald Bato de la Rosa sa Europe. O diba? On the way to Hague, Senator Bato spotted na sa Europe. Natakot ang gunggong, mga kababayan. Bakit naman siya matatakot? Hey, anong ikinatatakot mo, Bato de la Rosa? Hey, diba? Kasi nalala ba natin sa kanyang press con, mga kababayan, diba interview siya ng isang mainstream media na talagang magno-no siya. Grabe, hindi pa nag-umpisa yung impeachment trial kay Sara Duterte, meron na ho siyang sagot na no, mga kababayan. O, di ba? Kitang-kita na natin dito ang kanyang pagkabayas. Di ba? Tayo po ay manawagan na sana diyan sa Senado, wag na silang isali itong napakaklaro talaga na mga napakabayas na mga senador na magno-no na kahit hindi pa po nag-umpisa yung impeachment trial, mga kababayan. Di ba? Bias yan eh. Kitang-kita na talaga kung saan sila ito nagtatrabaho, mga kababayan. Kitang-kita na talaga kung bakit sila inilagay dyan. Kasi sila po ay protector ni Sara Duterte. At yan po ay labag sa ating constitution, mga kababayan. Sana mag-inhibit ito maggunggong na to kasi ang kanila, sayang yung mga tax na ipinaswelo natin sa kanila, sayang, mga kababayan. Kasi sila po ay nagtatrabaho hindi po sa mga Pilipino, kundi sila nagtatrabaho para lang kay Digong at kay Sara, mga kababayan. Diba? Okay, so further mo tayo. Ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abby. For more details, let's watch this. Dapat na ba talagang tanggalin o mawala ng mga membro ng gabinete at mga sensitibong posisyon sa pamahalaan ni Pangulong Marcos Jr.? Alam nyo, hindi lang cabinet secretary, yung mga YOSEC, ASEC, director, CEO, President, Chairman, General Manager ng mga opisina ng pamahalaan, including corporation ng gobyerno. Yan po yung mga dapat ay siguro magkaroon ng pagbabago dahil yan po ay nasa ilalim ng Office of the President. Ngayon ang tanong, ilan pa ba ang ngayon ay nasa gobyerno after 3 years ni Pangulong Marcos Jr. ang Duterte Boys Cabinet o opisyal? Or piklawan, dilawan na mga opisyal ng gobyerno. Kasi until now, meron pa rin po. Meron pa rin nga pong identify sa Gloria Macapagal Arroyo. Yan po yung mga naghahawak ng mga sensitibong posisyon. Hindi naman talaga 100% ng nasa pamahalaan ay mga Marcos or mga loyalista ni Pangulong Marcos, mga totoong sumusuporta kay Pangulong Marcos. Meron dyan nakaduda-duda ang loyalty, katapatan at ang kanilang sinseridad sa paglingkod sa bayan at loyalty kay Pangulong Marcos. Yung mga Duterte Boys, paano yun? Ayaw na natin pangalanan. Yung piklawan, dilawan, mas okay pa dahil wala naman personal na agenda yung mga yan, kung hindi tumulong lang. Ay yung Gloria Macapagal Arroyo at iba pang mga kilalang kaalyado ng mga nakaraang administrasyon. Palagay ko dapat palitan at maglagay si Pangulo nang galing sa pribadong sektor na hindi politiko. Kung politiko man, light lang. Kasi ang mga politiko na ilalagay sa gabinete at ibang sensitibong posisyon at may plano sa next election, gagamitin lang ang kanilang posisyon, koneksyon at posible pa yung pera ng bayan. Magagamit sa personal. Kasi inuulit ko, nung araw ko pa sinasabi na ang politika ay personal interest yan ng kahit na sino. Hindi dapat magamit ang resources, manpower at kapangyarihan sa gobyerno. Kaya sana ang italaga ng Pangulo doon sa mga matatanggal, papalitan ay hindi politician at sana ay mas magagaling na galing sa pribadong sektor. Hindi tayo pwedeng magdikta, mag-utos sa Pangulo. Ang atin dito hanggang apila lang at paliwanag sa kung ano ang maganda, good for business, maganda para sa majority na Pilipino, especially sa lehitimo mga Marcos loyalists, Marcos supporters na talagang patuloy
ang pagsuporta sa administrasyon. So, kailangan aabangan natin yan kasi ongoing pa ang pagtanggap ng resignation, pagpapalit ng mga opisyalis ng gobyerno na sinimula nung last week. Kaya aabangan natin yan. Okay? Samantala, Congressman-elect Chel Jokno na ngayon ay member na ng prosecutor sa impeachment trial, number 1 nominee ng Akbayan Party List na nangungunang party list organization nanalo ng 3 kongresista. Veteranong abogado si Jokno. Okay? Ang tanong, bakit ginamit ang kanyang pangalan? Sa di umano'y tumanggap ng confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. Wow! At dahil dyan, wala naman tayong nabalita ang Chel Jokno. Isa naman ang Chel Jokno eh. Si Attorney Jokno, si Congressman Jokno lang yan eh. Kaya dahil dyan, ito na rin ang pagkakataon ni Congressman Jokno bilang prosecutor na kanyang tanungin sa impeachment trial kay Sara Duterte at mga opisyalis ng Office of the Vice President, Department of Education, bakit ginamit ang kanyang pangalan na hindi naman totoo na siya'y nakinabang dyan. Ang malaking pagkakamali ng grupo ni Vice President, hindi nila akalain na magiging congressman at prosecutor si Jokno. Kung totoong ginamit nila, kasi dun sa acknowledgement receipt, lumalabas na may pangalang Chel Jokno at Marian Rivera na tinalakay ko na artista. Pareho silang nagamit ang pangalan. Kung kapangalan ito hindi, pero dapat liwanagin ng Office of the Vice President. Bakit nila ginamit yan? Wala na silang maisip na pangalan kung sinong gagamitin para lang ma-justify na nagamit o kailangan may-release yung pondo. Ngayon po yung naging prosecutor. Di ba? Sabi ng iba, karma daw yun. Nagbintang tapos ngayon ay magiging prosecutor. Yari. Kasi hindi papayag si Jokno na palampasin yan. Ngayon ay prosecutor, congressman, hindi pwede. Bakit ginamit ang kanyang pangalan? Kung sino sa Office of the Vice President ang nakaisip na gamitin ang pangalan ni Marian Rivera at Chel Jokno, ay yan ang malaking pagkakamali. Kasi kasama sa Article of Impeachment ang confidential fund. Bakit yung abogado, ngayon naging congressman, idinamay nyo? Nako, yari kayo dyan. Talaga naman. Samantala, balikan natin sandali itong resignation na pinag-uusapan naman. Resignation o conviction? Magkaiba yan Yan ay tungkol kay Sara Duterte. Kasi ngayon pinag-uusapan. Matibay daw ang ebidensya. Pag conviction, talagang total ban na siya. Hindi na siya pwedeng pumasok sa kahit na anong public office from local to national. Yun po ang kaparusahan ng conviction sa impeachment trial. Di ba? Ngayon, pag sabi naman resignation, ibig sabihin magre-resign siya as Vice President. Pero, hindi siya ban sa mga darating na eleksyon kasi nag-resign siya. Pero ngayon, ang tanong ito, may epekto ba ngayong magta-trial na ang resignation? Yan ang isa sa mga legal issue dyan. Marami nagsasabing abogado na kahit siya mag-resign, tuloy ang impeachment. Wow. Ibig sabihin, kahit siya mag-resign, tuloy ang trial, pagka-conviction, convict siya. Kung siya naman ay mag-resign, umalis sa Vice President, hindi nangangahulugan na pag nag-resign ka, tapos conviction ang desisyon ng senador, judges, makakabalik ka pa rin sa pumasok sa politika. Iyan ho yung isang technical at legal na usapin. Kung ito'y ginawa siguro before or noong bago pa lang ang impeachment, nandun pa lang sa Kongreso, meron ng impeachment na pinag-usapan, nag-resign si Sara, naisalba siguro yung kanyang ambisyon na maghawak na anumang posisyon sa next election. Pero ngayong magta-trial na, nasa Senado ng ang article of impeachment, tapos halimbawa magre-resign para maisalba yung siya'y makonvict at maiban sa lahat ng public office, ay hindi ho yan magiging ganong kadali. Kasi nga sinasabi ngayon ng mga eksperto, kahit mag-resign, tuloy ang trial. Pagka acquittal, alam problema. Pwede siyang tumakbo sa kahit anong opisina
pagdating ng 2028. Pero kung conviction ang hatol, aba, ba na yan? Mababaliwala yung resignation. Aba, matinding kaabang-abang ito. Kaya sabi nyo, before, during, and after ng impeachment, conforme sa kung anong gagawin ni Sara Duterte, magpapatuloy ang controversial, magpapatuloy ang mga balita sa kanya, magpapatuloy ang legal, technical, at political na issue sa mga Duterte. Kasi batas ang pag-uusapan at maraming eksperto pagdating dyan. Okay, so idagdag natin sa ating balita mga kabayan. Yung sinabi ko, di ba doon sa ating intro, na nabanggit natin na meron pong press con o meron pong interview itong si John Vic Remulla kanina kahapon mga kabayan. Tinanong kasi siya tungkol doon sa sinong papalit bilang PNP chief o sinong papalit doon kay General Marbil mga kabayan. Kasi nga di ba si Marbil, siya po ay magre-retiro na next month. So ngayon, babasahin ko muna mga kabayan kung sino sa tingin ninyo ang pwede or ang ipapalit talaga dito kay Chief General Marbil. According sa balita mga kabayan, PBBM nakapili na ng next PNP chief, sabi ni John Vic Remulla mga kabayan. So according kay Remulla, nag-usap daw sila. Nag-usap na kami. May napupusuan na siya si PBBM pero hintayin na lang natin yung announcement niya. Ito'y pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla nung kanina mga kabayan or kahapon, Monday. So sabi dito sa balita, babasahin na po natin na ito ay dahil nakatakdang pagre-retiro ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa Hunyo 7 or sa June 7 mga kabayan. Nang tanungin daw nang tanungin kung may inirekomenda ba siyang kapalit ni Marbil, sabi ni Remulla, wala. So desisyon ni PBBM yon. So sa tingin niyo mga kabayan, sino ang karapat-dapat na ipapalit dito kay General Marbil? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. So para sa akin mga kabayan, para sa akin, according sa aking observation na kumakalat ngayon ng mga balita-balita, tungkol rin po doon sa mga articles, galing po sa balita po ng mainstream media, galing rin po ito sa mga pinag-uusapan po na topic galing sa mga pro-admin vlogger, ito daw si General Torre, ang chief ng CIDJ mga kabayan. Diba? What do you think? Diba bagay na bagay po itong si General Torre mga kabayan? Para sa akin, botong-boto ako dito kay General Torre na siya na po yung papalit kay General Marbil bilang isang PNP chief mga kabayan. What do you think? Please comment sa baba, babasahin mamaya ni Sir Ivan. Okay? So, ayun sa mga kabayan ko, kung nagustuhan ninyo ang ating mga topics ng araw, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalabisan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs mga kababayan para marami pa tayong matulungan po ng mga kababayan natin na hindi mga well-informed at saka nauto ng kabilang kampo dahil sa mga DDS fake news peddlers. Okay? So, please like and share. I-share natin yung mga nag-comment doon sa Facebook. Nandun sila si Gorgonia Angala, Hernandez Gacias Jules, nandiyan po si Merna Borromeo, Susan Pascua Vallejos, isatat natin si June Pinida, JL Montesa, nandiyan po si Frank Escalon from Car, Baguio City. Hi to Elvis Emezo, Estrella Estuesta Lanoza, nandiyan po si Victor Robin, Rebecca Valen. Hi to Apple Nash, isatat natin si Monets Dr. Lero, Miggy Boom, Jico Jerry Cabreros, Mins ni Yaka Nolpes. Hi to nandyan po si Christina Halos at saka nag-comment po sa atin si yung Facebook page na Unofficial PBBM News, and hi to Elina Cao. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa akin. Panginoon, gabayan mo po ako ngayon. Alam mo lahat ng nangyayari sa araw-araw kong buhay. Alam kong magpapakita ka sa akin ng solusyon. Alam kong tutulungan mo ako. Panginoon, gabayan mo ako sa araw na ito.
Pakiusap, itama mo po ang lahat ng mali ko sa buhay. Ipakita mo po sa akin ang direksyon sa hinaharap. Kami ay nabubuhay at gumagawa sa labas sa ilalim ng iyong pangangalaga. Naway ingatan mo kami at bantayan ang aming mga pamilya. Pagpalain mo po sana ang aming bansa. Salamat po, Panginoon, sa paggabay mo sa araw ko. Idinalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at